Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain. Ayan, tayo po lahat ay 11 ngayon sa ating prayer meeting. Kung atin pong titingnan or ating iisipin na ito po ang ating first prayer meeting bilang The Light of Christ Community Christian Church. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Pero ang atin pong text ay ganun pa rin. Itutuloy lang po natin kung ano yung naiplano natin at pinagkaloob ng Panginoon ng mga verses na ating tutunghayan kada Wednesday. At ngayon po ay March na. Ang bilis ng panahon. Nakatapos na tayo ng 2 buwan ng 2021. March 3 ay nasa Romans chapter 4 verse 25 po yung ating titingnan na verse. Romans chapter 4 verse 25, ang pagkakasabi po dyan ay, He who was given over because of our transgression and was raised for the sake of our justification. He was given over because of our transgressions and was raised for the sake of our justification. Romans chapter 4 verse 25. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay appreciating the Lord's justification. Appreciating the Lord's justification. So ano po ba yung salitang justification? Sa wikang Ingles po ay ang ibang kahulugan ng justification ay defense, explanation, or reason, validation or confirmation, at supporting idea or supporting reason, supporting. Ayan. So yun po ang ibig sabihin ng justification. At yung Romans chapter 4 verse 25 po na yon, yung justification po na term na nandun ay sa Griego ay dikaiosis. Ayan. Dikaiosis ang pinagmulang word po nun sa wikang Griego. Kapag ka po New Testament ay Greek ang pagkakasulat, kapag ka Old Testament po ay Hebrew. Kaya kung mapapansin niyo po ay pagka ang ating text ay nasa New Testament, wikang Griego po yon. At ang ibig sabihin po ng dikaiosis, sabi po dun sa Blue Letter Bible ay it's the act of God declaring men free from the guilt and acceptable to Him. Ang dikaiosis or justification ay action ng Diyos. So ang Diyos po mismo ang actor. At declaring man free from guilt. Sinasabi ng Diyos na wala ka na dapat maramdamang guilt at acceptable ka na sa Kanya. Huwag ka nang mag-guilty. Acceptable ka na sa Kanya. Yun po ibig sabihin ng justified or justification. Sa Easton's Bible Dictionary po, ang mababasa po natin doon na definition ng justification ay it is the judicial act of God. Pareho pa rin, no? Kapareho ng Blue Letter Bible na act of God by which He pardons all the sins of those who believe in Christ. Yan. Pinapatawad ang mga kasalanan. And accepts and treats them as righteous in the eye of the law. Okay, so ang justification po pala ay may kinalaman sa kasalanan at kasama rin sa usapan ang pagiging righteous, pagiging matuwid. At may kinalaman din ito sa law, sa batas. Ayan. Kung iko-connecta po natin ito sa history ng mga Israelita, ay sila kasi ay binigyan ng mga batas at ang pinakasikat nga po doon ng mga batas ay 10 Commandments, at yung 10 Commandments na yun ay dapat po nilang masunod, at kapag mayroon pong hindi nasusunod sa batas na yun ay ikaw po ay nagkakasala at hindi ka matuwid. Nung dumating po ang ating Panginoon through Jesus Christ sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay yun na po ang sinasabi na yun nabasa natin, Romans 4:25. Nung mabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa pagkamatay niya,
Ayun ang ating justification. Yun ang reason, yun ang supporting event na kung saan tayo ay pinapatawad na sa mga kasalanan at ginagawang matuwid sa mata ng Panginoon at sa mata ng batas. So yung sa second definition niya po nitong Easton's Bible Dictionary, the person justified, yun daw po na nakakilala at naniniwala sa Panginoong Hesus, is declared to be entitled to all the advantages and rewards arising from perfect obedience to the law. Ang ibig pong sabihin nun, kapag ikaw ay ginastify, ay para mo na rin daw pong natupad na isagawa at sumunod ka sa batas. Kaya ikaw ay matuwid. Yun po ang ibig sabihin ng justification. At yan po ay ang Diyos ang, sabi nga dito, ang Diyos ang actor, ang nagbibigay, ang nagdi-declare, ang nagsasabi. Yan. Kapag ikaw ay ginastify ng Panginoon, matuwid ka na. At siya, walang part mo, walang participation ikaw. Ang Diyos ang nagsasabi na entitled ka na sa lahat ng advantages na ikaw ay nakakasunod sa batas. Napakaganda po, no? So siguro, hindi pa naman tayo siguro na pupunta sa korte o sa husgahan, pero may idea naman tayo, no, na lahat ng inakusahan at sinabi ng judge na ano ka na, yung mga akusasyon sa iyo ay wala na, ay siguro ay 'di ba napakasarap na event yon sa buhay na ikaw ay masabing justified. Ayan. So, yun po ang analogy ng justification. So, kung titingnan po natin at babasahin natin sa Romans chapter 5, yung sumunod na chapter, doon po diniscuss thoroughly yung justification. At ang sabi nga po doon, kaya ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Yan ang unang benefit. Sa pamamagitan ni Hesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo. Ayan, ganun po talaga ang mga na-justify. Magagalak talaga sila. Laking tuwa. Dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. May kabahagi daw tayo sa kanyang glory. At nagagalak din tayo dahil na kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Ay, yan. So yung iba dito ay medyo napapaisip. Ay, meron palang paghihirap. Pero magalak daw po kayo dahil kapag dumanas kayo ng paghihirap, natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi sa kadakilaan ng Diyos. Ayon pala ang paraan. At hindi tayo mabibigo. Ang daming benefit, no? Sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Inulit na naman po. Tiyak na ililigtas tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hallelujah. So, yan po ang mga benepisyo ng justification. At meron nga lang pong ibang tanong at kung siguro hindi natin pa ito siguro natatanong noon pa, o maaaring natanong nyo na, ang justification po ba ay isang one-time event o ito ay isang proseso? Yung po bang pagturing sa atin na matuwid ay one-time event yon? Or proseso ba yon na kailangang pagdaanan? Yan po ang isang katanungan.
ang isa rin pong katanungan ay, ang justification po ba ay ang Diyos lang ang may gawa? Pero nabasa natin kanina sa mga definitions, o may kasama ang tao sa kanyang justification, or tao ang kailangang mag-justify sa sarili niya. Ang isa rin pong katanungan ay, nawawala ba yung justification? Yung pagturing sa atin na matuwid, pwede ba siyang mawala o permanente? At ang isa rin pong katanungan ay, ano ang relasyon ng justification dun sa sinasabing sanctification? Meron po kasing proseso na ang isang mananampalataya ay dumaraan sa, yan, maraming ang proseso, maraming mga pamumuhay, paraan ng pamumuhay upang siya ay mamuhay ng matuwid. Ayan. Mamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga po nabasa natin kanina, di ba? May banal na espiritu na binigay sa atin. Yun po ay, yun ang nagagamit natin, ang kapangyarihan ng banal na espiritu para tayo ay mamuhay ng matuwid. Ano raw po ba ang relasyon noon, justification at yung sanctification na yon? Ang ibig sabihin po kasi nung pag pinagkumpara mo yung justification at sanctification ay parang graduate ka ng isang course. For example, graduate ka ng teaching course. Yun po yung justification kasi may supporting document ang iyong diploma na ikaw ay graduate. Kaya lang, kung ginamit mo yung teaching diploma mo bilang nagtuturo, baka naman ikaw ay napunta sa pagiging businessman. Ayun. So hindi mo nagagamit yung pagiging teacher mo. At yun po ang sinasabing sanctification. Iba yung pagkaka-apply mo after mo makuha siya. Yan. So ganun po yung analogy, justification and sanctification. Ngayon po ay may mga iba't ibang kasagutan doon sa mga tanong na yon. At yan po ay may kinalaman ang mga Roman Catholic, ang mga Lutheran, ang mga Methodist, at yung mga Reformed or Calvinist na mga Kristiyano. Yan. Kristiyano po dahil naniniwala kay Kristo. Yan lang po yon. So sa mga Roman Catholic po, ang justification daw po ay parehong one-time event at proseso. Pero sa mga Roman Catholic ay may bahagi ang tao sa justification niya. Ibig sabihin, para nawawala. Yan. Kaya nga po yung permanence na can be lost. Kapag daw ikaw ay gumawa ng mortal sin, pwedeng mawala yung justification, yung supporting, yung defense, yan. Pwede daw po mawawala. At in relation to sanctification, ang justification po sa Roman Catholic ay part of the same process. Yan. Parehong ginagawa. Yan. Parehong binubuno ng isang tao. Sa mga Lutherans po, ang justification is one-time event, instantaneous. Ibig sabihin, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, you are justified. At ang justification ay wala kang part doon. Yun po ang paniniwala ng mga Lutheran, divine monergism. Ibig sabihin, ang Diyos ang may act nun. However, sa Lutheran, yung justification mo can be lost if nawala ang iyong pananampalataya, if hindi ka na nananampalataya. So, pag itinakwil mo ang iyong pananampalataya, ay hindi ka na rin daw justified. At ang sanctification at sa justification ay distinct from and prior to sanctification. Nauna ang justification bago ang sanctification. Sa mga Methodist po, ito rin daw po ay one-time event pero may bahagi ang tao. At pwede rin mawala via loss of faith or willful sinning. Yung alam mo ng mali at maring kasalanan, nagkasala ka pa. Yan. So specific po yun na sinasabi nila. Ang justification din daw po ay dependent upon continued sanctification. So kung hindi ka
magpapatuloy na mamuhay ng matuwid, ay yun na nga, magiging walang saysay ang justification. Sa Reformed or Calvinist point of view, ang justification daw po ay one-time event din at ang Diyos ang nag-a-act. Hindi walang kinalaman ang tao. But ang kaibahan ng Calvinist o Reformed, ito ay hindi nawawala. Ang dahilan ay dahil nga ito ay ang Diyos ang nagbibigay, walang makakaagaw sa Diyos. Kaya hindi siya mawawala. Yan po. At in relation to sanctification, ang justification at sanctification ay result ng union with Christ. Ibig sabihin, dahil ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, ayun, isa ka ng bagong nilalang, at dahil ikaw isang bagong nilalang, ikaw ay namumuhay ng may katwiran. Ayun, matuwid ang iyong gagawin. Ayan po. So yan po yung iba't ibang point of view. So makikita nyo rin po may tatlo pang term dyan. Yung infused, imparted, at imputed. Ang ibig sabihin lang po nung infused ay yung iyong katuwiran, yung pagiging matuwid mo daw po, sabi ng mga Roman Catholics, ay idinadagdag as you perform acts of righteousness. Kaya ang mga Roman Catholics ay kailangan gumawa ng mabuti at sila'y maliligtas, patuloy na maliligtas kapag gumagawa ng mabuti. Dahil nga po, infused, padami ng padami, palagay ng palagay ang Diyos nung katwiran sa'yo. Kaya, yan po, kaya nga sila ay both. May parte ang tao sa pag-obtain ng kabutihan niya. Ayan. Yung naman pong imputed, ibig sabihin ng imputed ay ang katuwiran o ang righteousness ay nagiging sayo na. Yun po ang ibig sabihin ng imputed. Galing kay Christ dahil si Christ lang ang tunay na righteous. Pero dahil si Christ ay namatay on your behalf, nagiging sayo na rin yung kanyang righteousness. Yun po ang ibig sabihin ng imputed. Ayan. So ang basis naman po doon ay yung 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians 5:21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Yon, imputed daw po yon. So dahil inako niya ang ating kasalanan, naako naman natin ang katuwiran. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos ay matuwid na rin. Romans 5:18, nabanggit din po doon. Yung ibig sabihin po nung imputed, no? Romans 5:18, kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, yun po ay si Adan, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ayan, kaya po naniniwala tayo na lahat ay nagkasala dahil nagkasala nga si Adan, na-impute. Yun, ibig sabihin, dala-dala na natin. Romans 5:18 sabi, gayon din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, yun po ay si Jesus, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Ayun po. Kaya yung analogy na nagkasala tayo dahil sa isang tao, na-impute yung kasalanan sa atin with the work of Christ alone. Dahil sa ginawa ni Jesus, na-impute din sa atin ang katuwiran. At hindi na natin kailangan paghirapan pa. Ayan. So, kung mamimili tayo ng paniniwalaan at kung meron tayong mga makakasalamuhan na mga tao at pag-uusapan natin itong bagay na to, ay ako po, sa personally, doon po ako sa imputed righteousness na ang Diyos ang nag-act at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay doon tayo nagiging righteous, matuwid sa paningin ng Diyos. At ito ay hindi mawawala dahil ito nga po ay sa Diyos. Ang Diyos ang mismo ang gumagawa kasi. Kaya kahit anong gawin natin, hindi yan mawawala. It is God who calls the sinner righteous. Ang Diyos ang tumatawag sa isang makasalanan na ikaw at ako na matuwid.
And it's not merely as a declaration, not merely declared, but it is truly made. Totoong ginawa tayong makatwiran o totoong ginawa tayong righteous. Kaya po sa ating pananalangin ay lumapit tayo sa ating Panginoon at magpasalamat tayo, i-appreciate natin ang kanyang ginawa at i-share natin sa iba na may ganong gawa ang Panginoon. Gina-justify niya tayo at ang justification niya ay permanent. Purihin ang Panginoon.